Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating YouTube channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Nako po, eto mga ka-review natin. Harry Roque binulgar si Martin Romualdez. Aminin mo na, banta sa'yo si Vice President Sara Duterte, kaya tinanggalan mo ng confidential fund. Yan mga ka-review natin, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo. Mula po kay GSB TV PH, yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po, GSB TV PH, yan mga ka-review. At kung bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? At eto na nga, wag na po natin patagalin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Tapatin po natin ang taong bayan. Aminin ninyo ng pagtanggal sa confidential fund ni Sara dahil banta siya kay Speaker Romualdez. Pero huwag kayo magmamalinis dahil alam nyo kung anong patakaran dyan. At yan ang dahilan kung bakit ako nagsalita. Ngayon, harapin nyo ang taong bayan. Diba? Nagsimula yan dahil gusto nyong sirain ang ating Vice President. Ngayon, ang nahuhusgahan, ang Kongreso. Now, paano yung confidential fund ni VP Sara? Yan po ay subject to repertorial requirement every quarter. Na walang ganyang requirement sa Kongreso. Huwag niyo po sana tigilan ito hanggat hindi nila binubuksan ang kanilang mga libro. Kawawa po talaga ang pera ng mamamayan. Grabe talaga itong Congress. Imbis na itama ang mali nila ay parang pinagtatakpan pa nila. At parang ala silang balak itigil ang kalokohang ito. Kawawa ang mamamayan sa mga taong ito. Hindi na tinatabla ng konsensya at hiya. Kahit alam nila ang hirap ng kalagayan ng taong bayan ay baliwala lang sa kanila. Anong klaseng mga politiko ito? Not to diversionary tactics. Huwag tigilan ang pressure sa hindi mo pera yan. Ang lakas ng loob ni Rizal Tiberos lumaban sa China. Di nga makaproduce ng resibo. Hashtag, hindi mo pera yan. Paano nila pasisinungalingan yan? Ang totoo po niyan, lumalabas na dun sa Concurrent Resolution number 10, 2012 pa pala nagsimula itong patakaran na ito, na talagang lahat ng budgetary allotment ng mga kongresista at senador ay liquidation by certification lamang. Hindi ko po sinasabi na walang basihan yan. No? For instance, yung mga humihingi ng mga tulong pag namatay, pag may sakit, alangan namang i-bidding mo pa yan bago mo bigyan ng pera. So yan ang dahilan kung bakit mayroong certification, no? Liquidation by certification. Pero wala po dapat magsinungaling. Dapat tanggapin ang katotohanan na sa Kongreso, sila mismo, mga congressman, ang auditor sa kanilang sarili. Bakit? Kasi I certify that the funds were spent for a public purpose. Kaya ang hinihingi ko lang naman po, ganito, itigil yung hypocrisy na yan, yung pagkukunwari na yan. Talaga po ako nagsalita. Ako po, team player. Okay, pulaan niyo ako. No, ako'y kongresista, hindi ako nagsalita. Bakit? Kinakailangan maging team player ka eh. Kabahagi ka ng institusyon eh. Pero ngayon, hindi na po ako kabahagi. At huwag kayong magsasalita, kayong mga kongresista, na you're in the right side of history. Mahiya kayo ha. Kapag sinasabi nyo ng pananagutan, paggastos ng pondo ng gobyerno, mahiya po kayo. Huwag naman po magsisinungaling. Aminin ang aminin at huwag magmamalinis. Kaya po may confidential fund kasi may mga gastos na hindi maidaan sa government procurement. Tapatin po natin ang taong bayan. Kapag ikaw ay nagsisilbi sa bayan, hindi naman po pwede na yung ibibigay mo sa patay, yung ibibigay mo sa may sakit, idadaan sa proseso ng bidding. Wala nang makakakinabang dyan. Yan po ang gamit din ng confidential fund. Tapatin na po natin. Doon ako nabuisit, kaya ako'y nagsalita. Not normally, ako ay team player, pero ako ay nagsalita. Bakit? Huwag maging magpanggap. So yan mga ka-review, parang lumalabas po pala dito na whistleblower itong si Attorney Harry Roque, no, mga ka-review natin, kasi part siya ng Congress dati, di ba?
Tapos ngayon, binubulgar niya yung mga baon ng Kongreso. No? Parang whistleblower nga yung dating, no, mga karibyo natin. So ayan mga karibyo natin, ito malaking banta pala si Vice President Sara Duterte dito kay Romualdez. Pero ang tanong, bakit tumutulong itong Makabayan Black, itong Teresa Hontiveros, di ba? Itong mga dilawan, bakit tumutulong sa o-operate nila ng paninira dito kay Vice President Sara Duterte? May balak din ba kayang tumakbong pagkasenador itong mga Makabayan Black na ito, mga ka-review? Or itong si Reza Hontiveros, di ba? Di ba sa last video natin, hinihimok niya po si Leni Robredo na tumakbo bilang senador para siya naman sa 2028 ay tumakbo bilang presidente. So maraming banta ang dala ni Vice President Sara Duterte, mga ka-review. Kay Romualdez, no? Kay Risa, kay Leni, dito sa Makabayan Black, no? Wala naman tayong nakikita, wala naman tayong naririnig, no? Mga ka-review natin na tatakbo itong Makabayan Black sa Senado. Pero, di ba, lahat ng option, lahat po ng angulo, tingnan na lang po natin, no? Mga ka-review natin. Pero wala po tayong opinion lang po yan, kumbaga, no? Mga ka-review natin. Pero kung tumakbo man kayo, ay sige, tumakbo lang kayo para makita natin kung, di ba, kung hanggang saan kayo aabot, no, mga ka-review natin. So ito, pakinggan po natin ang ating whistleblower na si Attorney Harry Roque. Huwag nagmamalinis. Tanggapin ang katotohanan na kung ikaw ay politiko, pinupuntahan ka talaga para sa tulong at saan mo kukunin yon. Kung hindi din naman sa budget ng gobyerno. Sa akin po, walang masama dyan dahil ibinabalik mo sa tao. Pero ang punto po, dapat meron namang mekanismo na masiguro na babalik yan sa tao at hindi sa inyong sariling mga bulsa. Diba? At yan po ang wala ang Kongreso. Now, paano yung confidential fund ni VP Sara? Yan po ay subject to repertorial requirement every quarter. Na walang ganyang requirement sa Kongreso. Huwag magmamalinis, huwag maging mapagpanggap, magpakatotoo lang po tayong lahat. Aminin ninyo ng pagtanggal sa confidential fund ni Sara dahil banta siya kay Speaker Romualdez. Pero huwag kayo magmamalinis. Dahil alam nyo kung anong patakaran dyan. At yan ang dahilan kung bakit ako nagsalita. Ngayon, harapin nyo ang taong bayan. Diba? Nagsimula yan dahil gusto nyong sirain ang ating Vice President. Ngayon, ang nahuhusgahan, ang Kongreso. O gusto nyo pa bang pag-usapan kung paano ang kita ng mga congressman sa infrastructure project? Mananahimik na muna ho ako. Kasi baka naman magpakatotoo na ang aking mga dating kasama sa Kamara. Patuloy lang natin ipapakita ang mga komento ng mga hindi bulag at ismayadong netizens. Kahit si Lacson, di alam pinagsasabi niya. Siya mismo umamin, kalakaran na daw since Cory ang liquidation by certification. Pero napagtanto daw niya, mali ito at gumawa siya ng Senate Resolution 10 para lang makapaglabas ng resibo ang mga ito at maprotektahan pera ng taong bayan. Pero if you check sa said resolution, mas pinatindi ang korupsyon kasi ginawa itong classified and still the same liquidation by certification pa rin. Mga sinungaling itong mga ito. Habang tayong mamamayan gutom, ang mga senador at congressman saganang-sagana sa pera, mga demonyo. Ginawang gatasan ang kawawang Pinoy sa mga tambaluslos na congressman. Mga kababayan, sulog na tayo sa Congress of the Philippines para mabago ang concurrent resolution number 10, calling the leadership of AFP, please lead the crusades to stop legalized corruption in Congress. You offer your own life to protect and serve the Filipinos against enemies of the state and pay your taxes correctly, but billions of pesos corrupted only in Congress. Los yan, kay minamaster na niya ang galawan ni Kuting, kaya nga may travel expenses na 2 billion. Sana mapalitan na yan sa Congress, tapos saka i-impeach si Kuting. Malamang nabili na nila ang Smartmatic kung hintayin pa ang 2028. Lahat tinapala nila ng pera galing sa ukada sa nagsiksikan mga congressman, sagana dati sa pork barrel na bawal sa Supreme Court. Ayon kay Atty. Panelo, tapos binago nila extraordinary fund, lalong yumaman itong mga loko. Kahit sino pa tatakbo, kung may Smartmatic, wala rin, kakawalang pag-asa, bansa natin.
natin. Kala ko uuwi na ako, I'd better stay. Guys, remember, kailangan maligwak muna ang Smartmatic kasi hawak na ni sa Smugs Pulburon. Ang Magician Matic. Pag nawala ang Smartmatic, sigurado magbabago ang Pilipinas. Hanggat andyan yan, walang magbabago, malulubog lalo dahil habang tumatagal, lalong nagiging demonyo ang mga namumuno. Dapat lusubin na yung kongreso na yan para magtanda sila. Tayo mga mahirap, mas lalong naghirap, samantalang sila, mas lalong yumayaman. Sana all. Matagal lang nakaon sa Senado at Kongreso, pero na napatunayan na totoo pala ang balita. Wala sa gubat ang buhaya, nasa Kongreso at may kapalit na si Lolong. Tambaluslos ang pangalan, o diba? Palitan na dapat ang speaker sa Kongreso, yung hindi pinsan ni Bongbong Marcos Engot. Maraming karapat dapat na maging Speaker of the House, subok na ang pinsan ni Bongbong Marcos. Nagbabalik na ba tayo sa kadiliman? Patalsikan na yan sa Romualdez. Pera lang alam niya. Mga OFW, nagsipag kami na kahit anong hirap, bigat, pagod, puyat. Wala nga natanggap kaming tulong. So yan nga po no, mga ka-review natin, lahat ng comment po parang 'di ba, gustong-gusto na nilang tanggalin itong confidential or extraordinary fund ng Kongreso, mga ka-review natin. So yan, mga ka-review natin, ano po ang inyong reaksyon dito no? Speaker takot pala. Kaya pala kasi banta pala, malaking banta pala si Vice President Sara sa kanilang mga kandidatura. No, mga ka-review, napakalayo pa, pero okay lang yan kasi alam lang po natin na ang politika ay hindi po nag-start yung pangangampanya sa talagang di ba, oras ng pangangampanya. Malayo pa po, nangangampanya na po itong mga politikong ito. Gaya nga po ni Reza Hontiveros, di ba, mga ka-review natin, meron po siyang billboard. Yan, mga ka-review, may billboard po si Reza Hontiveros. Yan. Ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi ni Attorney Harry Roque, no? Talagang binulgar niya na, mga ka-review natin, kasi isa nga po siyang dating congressman. Pero hindi niya raw binulgar dati kasi team player siya, mga ka-review. Ngayon hindi na po siya congressman, naging whistleblower, mga ka-review, ang dating para sa akin. Itong si Attorney Harry Roque, no? Parang kumambyo siya at bumawi doon sa kanyang pagiging congressman dati, no? Ayan, mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman sa balitang ito. Alright, mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan, mga ka-review natin, huwag din kalimutang i-subscribe si JSB TV PH. Yan, mga ka-review, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po.